kasal, ordin, at saka pahid ng langis. Mayroon tayong tinatawag no, the hub of our life. Yung center, yung gulong ng buhay. Yung apat na yon, words of God, yung kabila, kasi pa-cross, pa ganyan. Yung nasa taas, word of God, yung gitna, the Holy Spirit, yung sa baba, prayer. Yung kabila naman, witness, yung kabila naman, fellowship. Yun. Bago natin ipatuloy yung ating transformation in Christ, meron muna tayong video na panoorin sa akin. Highlight pala, sa talk 1 hanggang talk 7. Sige, salamat. Kabila.
tayo, sinamahan tayo, di ba? Sinamahan tayo. Okay, so, yung talk 4 po, no? So, pagdating po ng talk 5, Christian family. So, yung Christian family, ang dapat daw, di ba? Ang sabi, si Lord dapat nasa center ng ating relationship. So, pag wala po yung Christ, kung mapapansin niyo yung Christ, pag wala po yung Christ, ano yung maiiwan? Ayon, tama. I am nothing, yung I-A-N. I am nothing. So, maraming planos si Lord para sa atin. Pero, hindi po ito natutupad. Alam nyo bakit? Kasi pasaway tayo eh. Matitigas yung ulo natin eh. Di ba? So, paano daw yung pagsasama ng pamilya? Paano daw yung maging buo? Di ba? Ang sabi doon ay eat together. So, sama-sama daw tayong kumain. Pray together. So, magdadasal, sama-sama. Sabi nga, diba, the family that prays together stays together. Tsaka yung love. So, kailangan daw yung love sa bawat isa. So, yun. Pagdating po yung talk 6, so, empowered by the Holy Spirit. So, kung mapapansin nyo, may proseso, isa-isa, na iintindihan po natin yung mga talks. No? Empowered by the Holy Spirit. Sino daw po yung Holy Spirit sa atin? Siya daw yung paraclete, siya yung gabay, siya yung counselor, siya yung tatawagin natin. Di ba? Ang sabi, meron pa yung mga 9 gifts ng Holy Spirit, diba? Di ba? Natatandaan po ba natin yung 9 gifts nung tayo'y binaptize nung talk 6? So, ito po yung gift of faith, di ba? Gift of healing, gift of knowledge, gift of wisdom, yan. Gift of understanding, gift of miracles, yan. Gift of prophecy, gift of tongue. So, yung interpretation ng tongue. So, lahat daw po tayo, especially yung mga gifts, anuhin lang po natin yon, hilingin lang natin yon at matutupad po yun. Pero, ang sabi ni Brother Arnold, dapat malinis yung puso natin. Nakapag-confess daw tayo para yung ano po natin, yung healing, for example, nag-healing tayo, matutupad yun. Or kung gusto mong pag-pray na magkaroon tayo ng baby, no, or material. So, matutupad po yun basta taos puso lang nating pinagdadasal. Okay? So, talk 7 na. So, talk 7 na tayo. So, growing in the Spirit, yung paano po palaguin yung Spirit, di ba? So, at sabi daw dun sa growing in the Spirit, inalatulad sa isang gulong na merong outer rim, yung rim, tsaka yung hub. So, ibig sabihin, meron siyang 5 tools. Yung 5 tools daw, yung prayer, study, service, sacrament, tsaka fellowship. At yung pangwalo. So, transformation in Christ. So, na-full blast na po siya butterfly. From caterpillar, naging cocoon, naging butterfly. So, parang sa atin po, di ba? Unti-unti yung process na binabago tayo ni Lord. So, yung transformation daw natin ay hinalantulad sa story ng isang bulag. Kaya panoorin po natin. As Jesus was walking along, he saw a man who had been born blind. Teacher, whose sin caused him to be born blind? Was it his own or his parents' sin? His blindness has nothing to do with his sins or his parents' sins. He is blind so that God's power might be seen at work in him. As long as it is day, he must keep on doing the work of him who sent me. Night is coming,
when no one can work. While I'm in the world, I am the light for the world. After he said this, Jesus spat on the ground and made some mud with the spittle. He rubbed the mud on the man's eyes. Go and wash your face in the pool of Siloam. This name means sent. So the man went, washed his face, and came back, seeing. His neighbors then, and the people who had seen him begging before this, asked, "Isn't this the man who used to sit and beg?" He's the one. No, he isn't. He just looks like him. I am the man. How is it that you can now see? A man called Jesus made some mud, rubbed it on my eyes, and told me to go to Siloam and wash my face. So I went, and as soon as I washed, I could see. Where is he? I don't know. Jesus opened the eyes of the blind man. The blind man did not heal in an instant, but through a process. So, brothers and sisters, actually, kaya-kaya naman ng ating Panginoon pagalingin yung bulag, di ba? So, in an instant, isang click, kaya-kaya niyang pagalingin. O hawakan niya lang, tapos magaling ka na. Pero, dumaan po sa isang proseso. Kumuha siya ng putik. So, nilawayan niya, hinalo, at nilagay sa mata. At inutusan niyang pumunta sa river at maghilamos. Kaya unti-unti pong nakakita yung bulag. No? So, parang po sa Christian Life program natin. So, meron po tayong different kinds of blindness. Di ba? So, hindi po natin alam itong Christian Life program, di ba? Maaaring may nag-imbita lang sa atin. Pero, mga brothers and sisters, so habang tayo po yung ma-attend ng Christian Life program, unti-unting bumubukas ang ating mata, di ba? Tama po ba? Yes. Okay. So dumadaan po sa proseso. Yan. When people asked the blind man who cured him, he responded by saying that he was cured by the man called Jesus. So mga brothers and sisters, kasi di ba bulag siya mula nung pagkabata. So hindi unfamiliar siya doon kay Jesus Christ. Kaya nung pinagaling siya, sino ba yung nagpagaling sa'yo? Sinabi niya, a man called Jesus. Unfamiliar siya. Di ba parang sa atin?
Kunyari, no, nagpagupit ka. Ang pamilya, nagpagupit ka. Nagpunta ka sa barbero. Sino ba yung gumupit sa'yo? Di ba Shaggy? Di ba mukhang Shaggy, di ba? Hindi mo kilala kasi yung barbero. Or yung doktor. Sino ba yung nagpagaling sa'yo? May sakit ka, di ba? Sino ba yung nagpagaling sa'yo? Di ba? Or pumunta ka sa dentista. Uy, ang ganda naman ng ipin mo. Sino ba yung dentista mo? Siguro maganda lalaki, no? Si Diva. Yun. So siguro, unfamiliar po tayo, hindi natin kilala kung sino. Actually, si Jesus, unfamiliar po rin natin sa pangalan Jesus. Kilala po rin natin siya sa pangalan Jesus. Pero, sa pag-attend po natin, mas lumalanting at nakikilala natin si Jesus Christ. Ayan. When the blind man was asked for a second time, who cured him? He responded that the man was a prophet. From a man called Jesus, the blind man now professes he is a prophet. So, ang sabi niya, di ba, from a man, tapos called Jesus, ngayon propeta na. So, ganoon yung nangyari sa blind man. Sa atin naman, sa pag-attend po natin ng Christian Life Program, sa patuloy nating pag-attend po natin dito sa Christian Life Program, si Jesus Christ, nagkakaroon tayo ng personal na relationship, di ba? At kailangan na po natin si Jesus Christ sa ating buhay, di ba? Si Jesus Christ yung tagapagligtas natin. Okay? So the transformation has come to its fullest towards the end of the story. The blind man becomes a believer and his final statement, Lord, I believe. So pinagaling na po siya, kaya naniniwala na siyang pagagalingin, di ba? Si Jesus Christ yung magpapagaling sa kanya. So, sa pagtatapos po ng ating, sa pansamantala pala, na pagtatapos ng ating Christian Life Program. So, tatanungin ko kayo mga brothers and sisters, unti-unti na po ba tayo nagbabago? Yes. Yes? Unti-unti na po? So, yung mga nakakontrol na ba natin yung sarili natin? Yes. So, naniniwala po ba kayo si Jesus Christ pagagalingin tayo? Yes! Okay. So kung naniniwala po kayong pagagalingin tayo ni Jesus Christ, are you now ready to proclaim Jesus as my Lord? Yes! Yes! Okay. So tama, si Jesus na yung Lord natin, di ba? So continuing our transformation. So inilantulad din po yung continuing transformation natin sa isang halaman. So sa isang halaman, di ba, ano ba ang kailangan? Kailangan ng sunlight, kailangan ng tubig, diligan, at fertilizer. So kailangan daw growth in holiness. So ayon sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng iyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So, mga brothers and sisters, hindi po aksidente na makapasok kayo sa Christian Life Program. So, tayo po yung pinili ng ating Panginoon. Di ba, sabi, marami po yung tinawag, pero konti lang daw yung sumagot. So, kayo po yun. Kaya mga brothers and sisters, ano po tayo? Maging mapaghanda po tayo. Kasi ayaw ng ating kalaban, si Tanin, na merong isang tao na mapupunta kay Lord. Kaya dapat maging handa po tayo kasi marami po tayong magiging mga pagsubok na dadaanan. Kasi isa na tayong soldier ni Lord. Tapos di ba, ang sabi, maging banal daw tayo kasi si Jesus, kumbaga emulate natin yung ni Jesus Christ. Di ba, gusto nating lumakad patungo sa Kanya. Saan ba tayo tutungo? Sa heaven, di ba? So, sino gusto pumunta sa heaven? Sino gusto? Lahat, di ba? Okay, sino gusto mauna? Wag muna. Wag muna, kasi kailangan po tayo. Marami pa po tayong gagawin. Yan, God called you to live a life of holiness. So, mag-grow tayo ng holy. Kumbaga, papakita rin natin, kumbaga, sa mga taong nakikita sa atin, kumbaga, holy tayo. Pero hindi po yun, pakitang tao lang. Okay?
So, paano raw yung pagiging banal? So, ito yung 7 corporal works of mercy. Yung pakainin daw natin yung mga nagugutom. So, painumin daw yung mga nauuhaw. So, padamitin yung mga walang damit. Tapos, bigyan ng tirahan yung mga walang matirhan. Tapos, visit the sick. Kumbaga, bisitahin natin yung mga may sakit. Tapos, visit the imprisoned. Yung mga prisionero, bisitahin natin and bury the dead. Okay? So, yan. Growth in holiness. So, makikita nyo, holy, di ba? Okay? Next. Yan, pangalawa, growth in discipleship. So, sabi daw sa Matthew chapter 16 verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, kung mapapansin niyo yung mga disipulo, di ba sila yung mga inatasan ng ating Panginoong Jesus na magpagaling ng sakit, magpatawad ng kasalanan, at bumuhay ng patay. So, pwede po natin gawin yon. Bumuhay ba ng patay? so in Jesus' name, di ba? So, magiging tayo po yung modern disciple. So, hindi po madali maging disipulo. Kasi, ultimo yung kamag-anak natin, hindi yung susunod. Di ba? Actually, sa pag-invite po ng Christian Life Program, medyo mahirap. Ultimo yung kamag-anak natin, na-invite natin ng Christian Life Program. Kasi gusto naman natin kung ano man yung naranasan dito namin sa Corpus for Christ. Di ba masaya dito? Yeah! Gusto namin ibahagi sa inyo. Kumbaga, ay yung gusto namin, maging bahagi din kayo. So, parang nagbibigay ng leaflets, akala nila nagbebenta kami ng, insurance ba yung nagbebenta sa amin? Akala namin, ang binibenta namin si Lord, walang bayad, di ba? Kumbaga, dito, libre lang. Kumbaga, sama-sama tayong lalakad kay Lord. Ayun, we have to carry our own process. Kumbaga, hindi nga po maging madaling maging disipulo. Kasi lahat po regarding kay Lord, yung iba po walang gusto nila yung marites, baga yung mga chismis, yan. Okay? Next. Yan, we have to be like Jesus Christ, who embraced the cross for others. We must listen to the language of the cross and live out its true meaning. Yan. So, si Lord, no, di ba, in-embrace siya yung mismo, pinako siya sa krus, kumbaga, tinubos yung ating kasalanan. Tapos yung true meaning of cross, di ba yung cross, di ba, isang pataas at saka isang pa-horizontal. So, ibig sabihin ng pataas, kay Lord, service kay Lord. Tapos yung pa-horizontal, service dun sa ating mga neighbor. Tapos, walk the talk. So, ibig sabihin yan, kung ano man yung mga natututunan natin, so, dapat isabuhay natin. Kumbaga, hindi yung nagsasabi ka, tapos yung pala, ikaw mismo hindi ka gumagawa. Ikaw rin dapat yung example. So, ayan yung disciples, ayan yung mga modern disciple. Okay? So, greater commitment to service, serving God, neighbor, society, church, and country. So, di ba? Kaya nga, in-honor ko yung service team, no? Nagsiserve talaga sila. So, okay lang ba kayo mga service team? Yes! So, next week, okay lang ba kayo Christian Life Program ulit? Uwi na. So, yan, kumbaga, nakangiti pa rin. Instead, di ba, na manood sila ng TV, Sabado ngayon, di ba? Nandito sila, nagsiserve kahit umuulan, di ba? Nagsiserve pa rin. Di ba? Kahit masama yung pakiramdam, nagsiserve pa rin. Kasi service kay Lord. Yung iba dito, nagsiserve sa church, mga greeters and collectors, mga lay minister talagang nagsiserve kay God. Tsaka yung yung soup kitchen, yon. Sa soup kitchen, talagang nagsiserve sila kay Lord, kumbaga, kasi nagsiserve sila dahil happy sila. 'Di ba? Love nila yung bawat isa. Na walang po 'yon,
hindi walang halong eme. Kumbaga, regarding sa love. Okay. Yan, greater commitment to service. Kung mapapansin nyo, ito po, yung Youth for Christ. So, nagtuturo sila dun sa mga bata, dun sa school. Tapos, ito po, yung Taal Relief Operation, nung pumutok po yung pinatubo. So, sa atin po, sa Couples for Christ, yung mga brothers and sisters natin, pumunta po sa Batangas. Tama? Tama? Batangas? So, Taal. Batangas, di ba? Ay, pinatubo, sorry. Taal pala, Taal. Oo nga. Sorry. So, pumunta po sila sa sa Taal. Yun. Tapos yung sa Taal Police Station, actually kasagsagan po ng pandemic yan, nung nagpakain po yung Couples for Christ. Ito naman po yung angkop, answering the cry of the poor. So, ito po yung mga batang pinag-aaral po ng Couples for Christ. So, hindi po hadlang yung walang pera, pwede po tayong sabihin niyo lang po, i-profile kayo para kung makakapasa kayo, mapapag-aral po yung mga anak niyo. Tapos yung yung angkop global walk. So, ayun po yung alay lakad. So, God wants us to raise up families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. So, actually, di ba, nakapasok na kayo sa Couples for Christ, di ba? Handmaids, singles, sa Couples for Christ. Gusto rin natin, syempre, yung family natin makapasok din. Syempre, kung nakapasok tayo sa community ng Couples for Christ, gusto rin natin yung family natin makapasok din, di ba? So, next. So, yan. So, Kids for Christ. So, pwede po yan yung anak po natin na ilang taon? 4 years old hanggang 12 years old, Kids for Christ. Ang coordinator po sila Brother Greg and Sis Tracy. Yan, sila yung coordinator ng Kids for Christ. Tapos yung YFC, 13 years old hanggang 18. 21. So, 13 years old hanggang 21. Headed by our team leader, team head, Brother Dong and Sis Wilma. Yan, sila po yung hawak po ng YFC, Youth for Christ. Okay? Yan. Yan. Kung may anak na 13 years old pataas hanggang 21, ito po kami, pangalawang nanay. Tsaka yung Singles for Christ po. Singles for Christ. Ang coordinator po sila Ate Lolit at Brother Kuya Efren Bulalin. Sila po yung So, 21, tama ba? 21 years old hanggang 40. So, sa Singles for Christ po yan. Okay. So, sa Soul, Servants of the Lord, kaya lang nawala na si Brother Julian. So, yung Servants of the Lord po, ito po yung mga brother na wala yung kanilang asawa na namatay na or nag-abroad. So, yung sa handmaids naman, ito po yung handmaids headed by Tita Fe Tan. So, ganun din po. So, yung mga handmaids natin, yung mga wala pong asawa or yung mga asawa nila na sumakabilang bahay. Sumakabilang? Yun. So, yan po sila. Okay? Next po. Yun. Transformation through Couples for Christ. Next one. We will transform. Yeah. So, yung P, transformation through Couples for Christ. So, malaki pong pribilehyo na tinawag tayo ng ating Panginoon na maging kasapi po ng ating Couples for Christ. Kasi ang Couples for Christ po ay napaka-vibrant community. Sa pong makulay at puno ng spirit. Dito po, tinuturuan tayo maging grateful, mapagpasalamat tayo, at always maging humble tayo. Okay, next. So reading, dito po tayo tuturuan din laging magbasa ng Bible, tsaka yung mga scriptures, di ba? So kung dati, yung Bible natin nandun lang sa isang tabi, ngayon, babasahin na po natin yung Bible.
Sabi nga, di ba, ano ba yung pinagkaiba ng Bible sa born again at saka sa Katoliko? Ano yung pinagkaiba? Ang pinagkaiba daw yung mga born again, nakalagay sa kilikili yung Bible, di ba? Kaya amoy, kilikili. Kaya yung sa mga Katolik, ano yung Bible? Nandun sa isang tabi. May alikabok. Di ba? Kaya ngayon, babasahin na po natin yung Bible natin. Okay? So, attending household, tsaka prayer. So, attending household, so, mga brothers and sisters, magkakaroon po tayo ng household. So, magkakaroon po tayo ng isang household leader. So, yung groupings natin, so, most probably, ay hindi yung magiging head natin. So, every twice a month, so, magkakaroon tayo ng prayer meeting. Doon po, purely confidential. Masaya po doon sa prayer meeting ngayon. Kumbaga, sharing, tapos yung mga experience natin. Ayun. Tapos, pray. Always pray. Ano ba yung natutunan natin magdasal? Yung acts, di ba? Ang sabi doon sa acts, di ba? Adoration. Yung pag-a-adore natin. Kumbaga, yung sinasamba natin ng ating Panginoon. Contrition. Yung paghihingi natin ng pagsisisi. Tapos yung thanksgiving, yung pasasalamat natin. At yung S, yung supplication, yung paghingi natin sa ating Panginoon. Pero hindi po dapat lagi tayong humihingi. Dapat tinatanong din po natin kung ano yung gusto ni Lord para sa atin. Tapos yung N, narrate. So ito po yung narrate. Ano ibig sabihin narrate? Tayo po yung magsasabi sa mga salita ng ating Panginoon. Magiging marites tayo. Ano daw yung marites? Ano ang chismis? Ano? Oh, iba na raw ngayon. Mag-testify ka naman kay Lord. Ayun daw yung marites. Ayun yung bagong marites. Kumbaga, kung lahat natutunan natin na magaganda, so, maging marites tayo sa mga kapwa natin. At sabihin natin, ang Corpus for Christ, sali kayo sa Corpus for Christ. Maganda po rin. Okay? Next. Service. So, ito po yung 3 T's. Ano ibig sabihin ng 3 T's? Time, talent, and treasure. So, time. So, di ba, binibigyan tayo po ng time. So, lahat po tayo, di ba, instead na manood tayo ng magandang palabas ngayon. Ano ba magandang palabas ngayon? Nandito tayo, di ba, kahit umuulang yung time. Kasi di ba yung time natin, kailangan expend natin yung time natin kay Lord. Di ba? Kasi, si Lord, lagi nandyan yan. Kumbaga, pag hindi natin ginamit kay Lord, maaaring mapunta tayo sa kabila. Di ba? So, always, yung time natin kay Lord. Tapos yung isang T, yung talent. So, yung talent po, kung meron kayong talent na magaling kumanta, na sa music team, pwede po kayong sumali sa music team. So, kasi pag hindi po ginamit natin yung talent natin, ano mangyayari? Mapapanis. Kukunin po yun ni Lord. Kumbaga, kung ano yung kagalingan natin, yung talento natin, ibahagi po natin. Tapos yung treasure, yung isa pang T. Yung treasure, maaring malaki po yung sweldo natin, maaring meron tayong business. So yung treasure po, gamitin po natin yung mga binibigay sa ating ni Lord na treasure. Hindi po atin yan. Kaya tayo binibigyan, kailangan nating ibahagi sa mga taong nangangailangan. Kasi nga daw, pagka nagbigay tayo tayo ng ni Lord, ang kabalik ay siksik, diglig, at umaapaw, di ba? Parang yung isang babae, ultimo yung kaunting kusing, ibinigay niya. Kaya sa mga may kaya, kumbaga, ano lang sa kanila yun, barya lang sa kanila yun. Okay? Next. Formation. So marami po tayong maaatin na formation. So sa ating, after 3 months po, meron po tayong covenant orientation. Tapos, after 6 months, meron tayong marriage enrichment retreat. Pero sa mga handmaids, merong handmaids retreat. Tapos sa singles din, gano'n din. Tapos after 1 year, yung evangelization training. Obedience.
So maging obedient po tayo, di ba? Nung tayo po, nung mga bata pa tayo, di ba? Obedient tayo sa ating magulang. So ganoon din po sa Corpus for Christ, maging obedient po tayo. Kung inatasan po tayo mag-serve, kumanta, so maging obedient po tayo kasi ay yung kagustuhan ni Lord. Kaya kayo po, naging obedient po kayo, naging sumali po kayo dito sa Corpus for Christ. Yan. Okay, next. Reflection. So yung reflection, kung ano man yung natutunan natin, i-reflect po natin. Sa buhay po natin yung mga lahat ng natutunan po natin. Lahat, marami po tayong teaching dito sa Corpus for Christ. Kumbaga, isabuhay po natin. Yan, mission and vision. So mission po ng Corpus for Christ ay building the church of the home and building the church of the poor. Tapos yung vision, families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. Yan. So yun, lapit na. My transformation. So, kwento ko uli ang aking transformation. So yun. So, mga brothers and sisters, actually, inibitahan na kami dito sa Corpus for Christ, pero tumanggi po ako. So, nangyari po, meron pong mag-asawa na pumunta sa aming clinic. So, inimbitahan po kami. Dahil marami po akong ginagawa, 2 o 3 oras silang nag-aantay. So, after nung aking ginagawa, tinanong ko yung mag-asawa, ano ba yung gusto nyo? Ano yung gusto nyong i-invite sa amin? Mag-asawa. Actually, ang aking asawa, si Maan gusto. Ako, ayoko. Kasi, sinabi ko, ang sabi sa akin, bro, baka gusto mong sumali sa Corpus for Christ. Sabi ko, ito ba yung mayabang na sinabi ko? Nakita mo naman, dami kong ginagawa, di ba? Busy ako. Di ko kailangan yan kasi, sobrang busy ako. Nagsisimba naman kami. Hindi naman kami gano'n nag-aaway Di ba? Although, lang din, yung mild lang. Kaya sabi ko, hindi ko yan kailangan. Kaya yung mag-asawa, nakangiting, hindi ko man lang sinabing sa susunod, itatry namin. Kaya sinabi ko, hindi ko kailangan yan. Kaya yung mag-asawa, nakangiting lumabas ng pintuan. No? Kaya mga brothers and sisters, sinubok po ako ng tadhana. Ang nangyari, nagkaroon ako ng matinding sakit. So, ang sakit po ay sakit ng mga artista. Sakit ng mga artista. So, sakit po ni FPJ. Ano ba yan? Sakit ni FPJ, yung aneurysm. So, sakit ni Isabel Granada. Tapos yung bago lang, yung kay Jovic Baldovino. Di ba? So, ganun din. So, nagkaroon po ako ng ganun. Si Julio Diaz, so nagkaroon siya ng sakit na ganun. So, nagkaroon po ako ng ganun na bakit kaya ako nagkaroon ng ganung sakit? Sabi nga sa akin ng doktor, malakas ka ba manigarilyo? Malakas ka ba uminom? Aminin ko sana, kaso hindi. Hindi naman ako gano'n naninigarilyo. Hindi ako gano'n uminom. Siguro okay siya na lang. So, gano'n. Kaya nagkaroon po ako ng matinding sakit. So, feeling ko, kukunin na ako ni Lord. Kaya lang, talagang si Lord, mabait si Lord. Nandito ako. Pinagaling niya ako. Kaya sabi ko sa aking sarili, pagka pinagaling ako ni Lord, hahanapin ko yung Corpus for Christ. Kaya nagkataon merong Christian Life program dito. Actually, 2 beses ako na-operahan kasi yung case ko masyadong malaki. Yung bara ng ugat sa aking sa brain. So yun, napaka-delikado. Kaya nung baptism po, kalalabas ko lang ng ospital. 1 o'clock, lumabas ako ng ospital. So pagdating ng 5 o'clock, umattend kami ng baptism. Kaya nga, truly, napaka-buti ni Lord. Kumbaga yung transformation sa akin, nandito pa rin ako. Kumbaga, sabi ko, magsiserve ako kay Lord. Kaya nga sabi ko, bro, yan, I was saved to serve and I was
healed to help. Ayun po yung motto ko po sa aking sarili ko. Hanggang ngayon, nandito po ako. Nagsasalita po para sa inyo. Kaya patuloy po kami natatransform. Yan. Conclusion na po. Patapos na tayo. So naniniwala ba kayo? The Lord has chosen you? Yes. Okay. So, kung naniniwala po kayo, talagang napakabuti ni Lord. Kumbaga, hindi po talaga aksidente na tinawag kayo dito sa Couples for Christ. No? So, si Lord talaga yung pumili sa inyo. Para po yung isang bulag, dumaan po sa isang proseso na nilagyan ng putik, tapos pinahilamos at gumaling. So, actually, tayo po yung mga bulag. So, ginawa ni Lord itong Christian Life Program. Sa pag-attend po natin ng Christian Life Program, unti-unti po tayong nagbabago. Kaya nga, naging mabuti po tayo at nakakakita na po tayo. Kaya nga, maging mabuti tayong tao ngayon kaysa kahapon. And for that, may God be praised. Okay, salamat kayo. Napakaat natin ulit, Brother Joey. Ano sunod?